Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angela John Adler at welcome po sa aking Day 52 Daily Devotion ni Pastor Rasang Ocampo. Para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy po ng series about the power of humility. At ang topic po natin ngayong araw, September 17, 2024 ay Humility Makes Us Like Jesus. At ang scripture po natin ngayong araw ay Philippians 2 verse 5 to 8. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather than he made himself nothing but by taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Sa Tagalog naman po, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Teaching number 1, Jesus' humility is our standard. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po ang standard natin sa pagiging humble o hindi pagtataas ng pride. Kaya dapat po na ang pakikitungo natin sa mga kapwa natin ay katulad ng ating Panginoong Diyos na hindi magiging mataas, maging humble lang at walang pride. Dahil ang ating Panginoong Diyos po ang standard natin at hindi ang ibang tao. Teaching number 2, Jesus' humility involves self-emptying. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos daw po ay ginawa niya ngayong sarili niya ay bilang isang self-emptying. Kumbaga yung sarili niya na dahil nga ang ating Panginoong Diyos ay ang mataas dahil na Diyos siya, Lord siya, nating lahat, pero nagawa niyang ibaba yung sarili niya ng sobra at nag-alay ng buhay at pinako sa krus kahit nasa kanya na yung lahat is nagpakumbaba siya para sa atin. Teaching number 3, Jesus' humility leads to service. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay nag-lead to service us and at ang ating Panginoon po ay pinaglingkuran tayo sa para maligtas tayo at para sa pagsagip sa ating mga kasalanan natin. At ayan po ang mga ginawang paglingkod sa ating ng Panginoong Diyos. Sa sobra niyang self-emptying at humbleness, kaya po ang ating Panginoong Diyos po ay Jesus' humility leads to service. Application number 1, adopt the mindset of Jesus. Sabi naman po dito na i-apply po daw natin ang sarili natin na yung mga kaisipan po, yung pagiging humble ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa na dahil dapat ito yung dapat gawin natin. Ito po yung standard na dapat ginagawa natin sa bawat buhay natin na maging humble tayo at unahin natin ang iba kaysa sa sarili natin. Application number 2, avoid the sense of entitlement. Sabi naman po dito na layuan daw po natin yung mga sense of entitlement. Ito po yung mga pagiging palataas natin sa sarili natin. Dapat na huwag po tayong maging palataas sa mga kapwa natin, kundi dapat gawin lang po natin na pantay-pantay tayo kahit po mahirap or mayaman ka pa, dapat
pantay-pantay lang po tayo lahat dahil ganun po yung ginawa ng ating Panginoong Diyos sa atin, na hindi po siya naging palataas kahit po na anak siya ng Diyos Ama. Application number 3, aspire to become a servant. Sabi naman po dito na i-apply daw po natin sa sarili natin na paglilingkuran natin yung iba dahil ganito po yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. Na pinaglilingkuran niya po tayo, na niligtas niya po tayo sa mga kasalanan natin at binaba niya po yung sarili niya para sa atin. Para hindi tayo yung makaramdam nung sakit na dinanas niya. Kaya aspire to become a servant. Discussion: how can we practically intimidate Christ's humility? Para po sa akin, kaya po natin gawin or ma-practice or maging habit yung mindset ng ating Panginoong Diyos pagdating sa pagiging humility na tao, katulad ng pagiging humble po tayo sa lahat ng bagay at huwag po tayong maging palataas na kung sino man at maging mabait po tayo. Paglingkuran po natin ang bawat isa sa atin dahil ayun po ang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya po nga sabi na i-adapt daw po natin yung mindset ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung gagawin po natin iyon, is maganda po ito habang tayo namubuhay sa mundong ito. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.